Sabi nila, tuwing kabilugan ng buwan, may aninong dumadaan sa bubungan. Tahimik, mabilis, at may pakpak na parang paniki. Pero sa barangay San Miguel, hindi lang ito alamat. May mga gabi na may nawawalang hayop, at may mga batang biglang nagkakasakit ng walang dahilan. Hanggang sa isang gabi, Hindi may lahat batang ng nakakita lumilipad kung sino ay palaga ang ibon. nilalang na iyon. At ang nakita niya ay hindi halimaw, Lumilipad ay kundi isang ibon. taong may pusong sugatan. Sa baryong San Miguel, kilala si Aling Sabel bilang isang kahimik na manghihilo. Mabait, matulungin, at laging nandyan kapag may nanganganak o may sakit. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng lahat. Tuwing gabi, kapag sumikat ang bilog na buwan, nagiging mahina siya. Ang kanyang balat ay nanlalamig, at ang kanyang dibdib ay tila may pinipigilang sakit. Sa tuwing tinitingnan niya ang buwan, napapikit siya, parang may tinatagong kirot. Isang gabi, habang bumabagyo, kumatok si Nico, isang batang kapitbahay, sa bahay ni Aling Sabel. Aling Sabel, si Mama, hindi makahinga. Walang alinlangan, umulong agad si Sabel. Dinala niya ang bata sa bahay nila, at sa kabila ng lakas ng hangin, tinulungan niya ang ina ni Nico, hanggang humupa ang sakit nito. Salamat po, Aling Sabel, mahina ang sabi ni Nico, habang napapansin niyang parang nanginginig ang mga kamay ng matanda, malamig parang yelo. Kinabukasan, kumalat ang balita. May mga nakakita raw ng nilalang na lumilipad sa langit. Kalahating tao, kalahating halimaw. Manananggal. Manananggal daw sa may punong akasya, sigaw ng mga bata. Pero si Nico hindi makapaniwala. Alam niyang mabait si Aling Sabel. Kaya nagpasya siyang magtago at sundan ito sa gabi. Habang lumalalim ang gabi, nakita ni Nico si Aling Sabel sa likod ng bahay, nakaupo sa ilalim ng buwan. Nanginginig siya habang unti-unting bumubuka ang kanyang likod, at mula roon, lumabas ang dalawang malalaking pakpak. Ngunit hindi siya mukhang halimaw, mukha siyang isang taong umiiyak. Umiiyak habang tinitingnan ang langit. Mahal ko pa rin kayo, bulong niya habang tumatayo at lumilipad patungo sa kagubatan. Sumunod si Nico hanggang sa masukal na bahagi ng bundok. Doon niya nakita si Aling Sabel na nakaluhod sa tabi ng isang lumang niso. May mga kandilang nakasindi sa paligid. Anak ko, bulong niya, habang pinupunasan ang pangalan sa lapida. Doon niya nalaman ang totoo. Si Aling Sabel ay dating ina, na isinumpa matapos mamatay ang kanyang anak, dahil sa pagkakamaling hindi niya mapatawad ang sarili. Sa tuwing kabilugan ng buwan, pinaparusahan siya ng sumpa, upang lumipad sa gabi, magdusa, at hanapin ang kaluluwang hindi niya nailigtas. Pero kahit ganoon, hindi siya kailanman nanakit ng tao. Sa halip, tinutulungan niya ang mga may sakit, at sa bawat tulong, unti-unti niyang binabayaran ang kasalanan ng nakaraan. Kinabukasan, nakita ni Nico si Aling Sabel na nakaupo sa tapat ng bahay, pagod ngunit nakangiti. Aling Sabel, alam ko na po ang totoo, sabi niya. Napangiti ito ng mapay. Tandaan mo, Nico, hindi lahat ng mukhang halimaw ay masama. Minsan, sila ang pinakanasusugatan. At mula noon, hindi na muling natako si Nico tuwing kabilugan ng buwan. Sa tuwing may maririnig siyang pakpak sa dilim, ngingiti lang siya. Dahil alam niyang may isang nilalang na patuloy na nagbabayad ng kasalanan sa pamamagitan ng kabutihan. May mga nilalang na hindi natin naunawaan, at dahil dito, inatakbuhan natin sila. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, baka ang halimaw na kinatatakutan natin ay isa ring taong marunong magmahal, marunong magsisi, at marunong magpatawad. Ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa anyo, kundi sa puso.